Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Aruta. And today, we are going to discuss a topic under differential calculus. Our lesson for today is all about theorem on limit. Sa lesson na to ay didiscuss natin ang mga sumusunod. Number 1, the limit of a constant. Number 2, the limit of a sum or difference. Number 3, the limit of a product. And number 4, the limit of a quotient. Together with that ay magbibigay din tayo ng mga example sa mga types na sinabi natin kanina. Ang una nating limit na i-discuss ay the limit of a constant. So sinasabi dito that the limit of a constant is also a constant. So in figures, the limit of a constant as x or the variable approaches to a is also equal to constant. So para ma-apply natin yung una nating theorem, let's take example number 1. Evaluate limit of 8 as x approaches to 8. So ang principle natin dito sa limit of a constant, kapag tayo ay hinahanapan ng limit at ang given lang ay constant, dahil wala tayong variable na given, wala tayong mapagsasubstitutan ng value ng variable. Therefore, ang limit of a constant ay also equal lang din dun sa constant na given. So, for example, number 1, ang limit natin para sa 8 as x approaches to 8 ay equal sa 8 din. Example number 2, i-apply ulit natin yung principle, yung unang theorem natin, theorem of a constant. So, evaluate limit of e, as in Euler's number, as x approaches to 88. Ang e ay isa ring type ng constant na merong certain value. Siya nga yung Euler's number natin. Therefore, ang treatment natin sa e ay also a constant. Kapag kinuha natin yung limit ng e as x approaches to 88, dahil wala namang variable dyan, so ang limit natin para sa constant e ay also equal sa e or Euler's number. So, ang second theorem natin ay yung the limit of a sum or difference. Sinasabi dito that the limit of a sum or difference of two or more functions is equal to the sum or difference of their limits. So, in figures, kung meron tayong function of f of x and function na g of x, the limits of f of x plus or minus g of x as x approaches to a ay equal yun sa limit of f of x as x approaches to a plus or minus limit of g of x as x approaches to a. So, para sa theorem ng limit of a sum or difference, dinistribute lang natin yung symbol natin ng limit dun sa dalawang function na given. So, kinuha natin yung limit ng f of x, tsaka yung limit ng g of x as x approaches to a. So, para maintindihan natin yung pangalawa nating theorem, let's take example number 3. Evaluate the limit of 4x cubed minus 3x squared plus x minus 7 as x approaches to negative 2. So, para dito sa example natin na to, dahil meron tayong apat na terms, using the limit of a sum or difference, so kailangan nga lang nating i-distribute yung symbol natin ng limit para dun sa apat na terms natin. So, therefore, itong given na to ay magiging limit of 4x cubed as x approaches to negative 2 minus limit of 3x squared as x approaches to negative 2 plus limit of x as x approaches to negative 2 minus limit of 7 as x approaches to negative 2. So, isa-isayin natin bawat term. So, mag-start tayo sa una nating term. Para matanggal yung symbol natin na limit, kailangan lang nating i-substitute yung
negative 2 dito sa variable natin. So, equal na yan sa 4 multiply by negative 2 cube. Next ay yung pangalawa nating term, minus 3 multiply by negative 2 squared plus negative 2 minus 7. So, equal na to sa 4 multiply by negative 8 minus 3 multiply by 4 minus 2 minus 7. So, equal to sa negative 32 minus 12 minus 2 minus 7. Therefore, ang sagot na natin para sa example number 3 natin ay equal sa negative 53. Example number 4, para pa rin dun sa limit of a sum or difference. So, evaluate the limit of 3ax cubed minus 4ax squared plus 5ax as x approaches to negative 1. So, katulad nung example number 3 natin, dito meron tayong tatlong terms. Kailangan lang nating i-distribute yung limit sa kada term. So, equal na yung given natin sa limit of 3ax cubed as x approaches to negative 1 minus limit of 4ax squared as x approaches to negative 1 plus limit of 5ax as x approaches to negative 1. So, next step, para matanggal natin yung symbol ng limit, kailangan lang nating i-substitute kung saan mag-approach yung variable natin. So, sa negative 1. So, para sa first term, equal na yan sa 3a multiplied by negative 1 cube minus 4a multiplied by negative 1 squared plus 5a multiplied by negative 1. So, equal na to sa 3a multiplied by negative 1 minus 4a minus 5a. So, equal to sa negative 3a minus 4a minus 5a. Therefore, ang sagot natin para sa example number 4 ay negative 12a. Ang next natin na theorem ay yung the limit of a product. So, sabi sa limit of a product, the limit of a product of a function is equal to the product of their limits. So, for instance, kung meron tayong dalawang function na f of x at g of x at pinag-multiply natin sila, so, the limit of f of x times g of x as x approaches to a ay equal yan sa limit of f of x as x approaches to a multiplied by limit of g of x as x approaches to a. Para mas maintindihan natin tong limit of a product, let's take example number 5. Evaluate the limit of 1 minus 5x cubed multiplied by x minus 8 as x approaches to negative 1. So, i-apply lang natin yung limit natin para sa dalawang function natin. So, equal na to sa limit of 1 minus 5x cubed as x approaches to negative 1 times limit of x minus 8 as x approaches to negative 1. So, para matanggal ulit yung symbol natin na limit, kailangan lang nating i-substitute kung saan mag-approach yung value of x natin. So, sa negative 1. So, equal yan sa 1 minus 5 multiplied by negative 1 cube times negative 1 minus 8. So, equal na to sa 1 minus 5 times negative 1 multiply by negative 9. So, equal to sa 1 plus 6
times negative 9. So, equal na to sa 7 times negative 9. At ang final answer natin para sa example number 5 ay negative 63. Another example natin para sa limit of a product ay example number 6. Evaluate the limit of 3 theta squared minus 5 theta plus pi multiplied by theta minus pi as theta approaches to pi. So, ang variable natin dito ay yung theta. So, ang value ng theta natin na kailangan nating i-substitute ay mag-a-approach sa pi. Dahil meron tayong dalawang functions dito, kailangan muna nating i-distribute yung symbol natin para sa limit. So, equal na to sa limit of 3 theta squared minus 5 theta plus pi as theta approaches to pi multiplied by limit of theta minus pi as theta approaches to pi. So, para matanggal ulit yung symbol natin ng limit, kailangan lang nating i-substitute yung value ng variable natin. So, equal yun sa pi. So, para sa first function natin, equal na yan sa 3 pi squared minus 5 pi plus pi times pi minus pi. So, equal na yan sa 3 pi squared minus 4 pi times 0. So, therefore, ang sagot natin dito para sa example number 6 ay 0. Para sa pang-apat na theorem natin sa limit, yun yung the limit of a quotient. So, sinasabi dito that the limit of a quotient of two functions is equal to the quotient of their limits provided that the limit of the denominator is not equal to 0. So, for instance, kung meron tayong numerator na f of x at denominator na g of x, so the limit of f of x divided by g of x as x approaches to a ay equal yan sa limit of f of x as x approaches to a divided by limit of g of x as x approaches to a, where limit of g of x as x approaches to a should not be equal to 0. Another thing na kailangan yung tandaan pagdating sa limit of a quotient ay kapag nakikita nyo na mag-0 ang denominator, kailangan nyo munang isolve yung numerator kung mag-0 siya or hindi. Kapag hindi siya mag-0, ibig sabihin nun ay non-zero digit yung magiging numerator natin over a zero digit na denominator. Ang function natin has no limit. Dahil ang makukuha natin ay undefined. Pero, kapag ang numerator natin ay zero digit also, ang ibig sabihin nun ay the function may or may not have a limit. So, para malaman natin kung may limit siya or wala, kailangan natin siyang isolve gamit yung mga techniques na natutunan natin sa math. So, para mas maintindihan natin yung limit of a quotient, let's take example number 7. Example number 7, evaluate the limit of 2x squared minus 4x minus 1 divided by x minus 1 as x approaches to 8. So, kung mapapansin nyo, kapag tinignan natin yung denominator, 8 minus 1 ay non-zero digit. Ibig sabihin nun ay meron tayong limit para dito sa function natin na to. So, mag-proceed na tayo dun sa theorem ng limit of a quotient natin. So, sinasabi dun na kailangan lang nating i-distribute yung limit sa numerator at denominator natin. So, equal na to sa limit of 2x squared minus 4x minus 1 as x approaches to 8 divided by limit of x minus 1 as x approaches to 8.
So, para mawala yung symbol natin ng limit, kailangan lang nating i-substitute kung saan mag-approach yung variable x natin. So, sa 8 yun. So, equal na to sa 2 multiply by 8 squared minus 4 multiply by 8 minus 1 divided by 8 minus 1. So, equal to sa 2 times 64 minus 32 minus 1 divided by 7. So, equal na to sa 128 minus 32 minus 1 divided by 7. Therefore, ang sagot natin para sa example number 7 ay 95/7. So, para sa last example natin ng limit of a quotient, let's take example number 8. Evaluate the limit of x squared minus 1 divided by x minus 1 as x approaches to 1. So, para dito sa example natin na to, kapag pinansin natin yung denominator at sinubstitute natin yung 1, ang makukuha nating denominator ay 0 digit. So, kapag binalikan natin yung reminder natin kanina, pagdating sa limit of a quotient, kailangan nating mag-ingat once na meron tayong ma-encounter na 0 digit na denominator. Para makita natin yung totoong sagot natin, dito sa example number 8, kailangan muna nating isolve separately yung numerator natin para malaman natin kung meron ba talaga or walang limit yung example number 8 natin. So, sinasabi nga dun sa reminder natin na pwede tayong magkaroon or pwede tayong hindi magkaroon ng limit once na makakuha tayo ng numerator na equal sa 0 digit at denominator na 0 digit also. So, tignan natin yung numerator kung makakakuha tayo ng 0 digit na numerator. So, para dito, usually, kailangan muna nating isolve separately yung numerator at denominator. So, once na i-substitute natin yung 1 sa numerator, so meron tayong 1 squared, equal yun sa 1 minus 1. Ang denominator naman natin ay 1 minus 1 din. So, equal yun sa 0 divided by 0. Therefore, the function may or may not have a limit. Isang way para malaman natin kung meron ba talaga or walang limit yung function natin ay pwede tayong gumamit ng simplification or factoring. At iba pang way para i-simplify yung function natin. So, para dito sa example number 8 natin, mag-start tayo na i-distribute muna yung limit natin. So, equal yan sa limit of x squared minus 1 as x approaches to 1 divided by limit of x minus 1 as x approaches to 1. Ang next step natin ay pwede natin kuhanin yung factors ng x squared minus 1 at ilagay sa form ng limit of x plus 1 times x minus 1 as x approaches to 1 divided by limit of x minus 1 as x approaches to 1. Kung mapapansin ninyo, merong similar terms sa numerator at denominator. Therefore, pwede natin silang i-cancel out. Ang matitira na lang dito ay limit of x plus 1 as x approaches to 1. So, para matanggal yung symbol natin na limit, kailangan lang nating i-substitute kung saan mag-a-approach yung variable x natin. So, sa 1. So, equal na to sa 1 plus 1. Therefore, ang final answer na natin ay 2. Before this video ends, shout out sa mga sumusuporta sa channel natin, especially to
you like the content of this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!